mula sa TV5 Media Center Reliant. Kasama ang buong puwersa ng News 5. Ito ang 28th KBP Golden Dove Awards Best TV Newscast. Frontline Pilipinas. Vault ng isang fast food restaurant, tinangay ng mga kawatan. Posible raw inside job. Bagyong Opong, tinutumbok ang Kabikulan. Ang latest sa lagi ng panahon at mga paghanda sa Bicol, sisilipin natin live. Sa patuloy na pagdinig ng Senado sa flood control scandal, Executive Secretary Lucas Bersamin, kumitbak din daw ng 15% sa mga project ng DPWH. Sa Kamara, Congressman Kiko Barzaga, si Congressman Sandro Marcos naman ang pinuntirya. Kumusta na yung cash ni Tito Romualdez mo? Hindi na tuloy nakapagpigil si Congresswoman Garin. Huwag ganyan, boss. Huwag ganyan. At eto na nga, And the winner, Jessica Sanchez! Jessica Sanchez, itinanghal na kampiyon sa America's Got Talent. Diretsahang pinangalanan ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo ang mga comic back umano sa flood control projects. Kabilang sina Senator Cheese Escudero, dating Senator Nancy Binay at Bong Revilla na birthday pa naman ngayon. Inirekomenda rin ng NBI ang paghahain ng reklamo laban kina Escudero at Binay, pati na rin kay House Speaker Martin Romualdez. Nasa frontline ng balitang yan si Mean Los Baños. Sa Senate Blue Ribbon Committee, pasabog ang unang pagharap ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. Hindi lang pag-amin sa katiwalian ang ginawa ni Bernardo, kundi diretsahan niyang pinangalanan ang umano'y mga politiko na tumatanggap ng kickback mula sa mga flood control projects. Ako po ay umaamin sa aking maling nagawa. Pinahintulutan ko po ang aking sarili na maging kasangkapan sa pagpapatupad ng isang masamang gawain. Handa po akong gawin ang lahat ng nararapat upang maiwasto ang aking kamalian. Unang idinawit ni Bernardo si Ako Bicol Party List Representative Zaldico. 25% daw ang komisyon na hiningi ni Ko kada proyekto. 2% doon pinaghatian pa ni na Bernardo at dating Bulacan District Engineer Henry Alcantara. Congressman Zaldico one time called me to say that he met Engineer Alcantara and wanted to confirm, maayos bang kausap si Engineer Alcantara? To which I replied, maayos po. Engineer Alcantara would tell me every time that he made deliveries of cash to Congressman Zaldico in compliance with his commitment to Congressman Zaldico. Sunod naman, si dating Senate President Cheese Escudero, idinawit sa pamamagitan ng kanyang malapit na kaibigan at umano'y campaign contributor na si Maynard Ngu. 20% daw ang usapan na kapalit ng pagpasok ng mga proyekto sa GAA. I would like to add that deliveries of cash were personally made to me, by me, to Maynard Ngu at his office in Manila. Kwento pa ni Bernardo noong 2023, sinabihan daw siya ni Ngu na makipagkita kay Escudero sa isang wine bar sa Taguig. He told me, alam ko naman ang galawan niyo dyan sa DPWH. Sabihin mo kay Sec magbaba sa akin. Also, the delivery of the 160 million for Senator Cheese referred to in paragraph 17 of my affidavit happened sometime in the first quarter of 2025. Hindi lang yan, binanggit din ang pangalan ni DepEd Yusek Trigev Olivar, dating tauhan ni dating Senator Bong Revilla. 15% na kickback naman daw ang usapan sa mga proyekto na umabot sa 2.85 billion pesos na para daw sa Executive Secretary. Kung kukumputin, aabot yan sa mahigit 427 million pesos. Sometime 2024, Yusek Olivar personally called me for a meeting to discuss about unprogrammed appropriations supposedly for the office of the Executive Secretary. Yusek Olivar told me that the commitment is 15%. In his words, boss, 15 yan.
Agad namang itinanggi ni Executive Secretary Lucas Bersamin na tumanggap siya. Habang si Revilla, diretsyang humingi daw ng 25% na kapalit ng mga proyekto. Cash daw itong dineliver ni Bernardo kay Revilla. Senator Revilla will appreciate additional contributions for his senatorial re-election bid. Engineer Alcantara collected the 25% commitment, or about 125 million, which was turned over to me and then delivered to Senator Revilla in his house in Cavite. Hindi rin nakaligtas si dating senador at ngayong Makati City Mayor Nancy Binay. 15% ang hiningi raw ng kanyang staff ni si Carlin Villa. 37 million pesos daw ang dineliver ni Bernardo sa bahay ni Binay sa Quezon City. Sa kabila ng pag-amin ni dating Undersecretary Bernardo sa umunay pakikipagnegosasyon niya sa ilang mambabatas para sa porsyentuhan sa mga flood control projects, itinanggi naman niya na may kinalaman siya sa tinatawag na 20-20-20-40 scheme. Yan daw yung hatian sa kickback ng ilang DPWH officials. Wala rin daw siyang alam kaugnay sa mga ghost projects. Ayon naman kay dating DPWH Assistant District Engineer Bryce Hernandez, maliit ang 15% na sinasabi ni Bernardo na kickback umano ng ilang senador. 25% daw ang minimum niyan. Pag po ganun na senatorial funds, minimum po yung 25%, nagiging 30 pa nga po. Sa dami ng pangalan at halagang lumutang, humiling si Bernardo na maipasok siya sa Witness Protection Program. Patuloy naman daw iniimbestigahan ng DOJ ang affidavit at salaysay ni Bernardo. Irerekomenda rin daw ng National Bureau of Investigation ang pagsasampa ng reklamong indirect bribery at malversation of public funds laban kina Senator Escudero, Mayor Nancy Binay, dating House Speaker Martin Romualdez at sa mga nabanggit sa pagdinig. Nagbabalita mula sa Frontline, Mean Los Baños, News 5. Binasag na ng anak ni Congressman Zaldico ang kanyang katahimikan. Pinauuwi na niya ang kanyang ama para harapin na ang mga akusasyon. Pero sa ilang ulat, nakasaad na shareholder din ng dalawang kumpanya ng kanilang pamilya ang anak ni Ko. Nasa frontline ng balitang yan, Simon Gualvez. Hanggang ngayon, hindi pa rin bumabalik sa Pilipinas si Ako Bicol Party List Representative Zaldico matapos masangkot sa bilyong-bilyong pisong kickback sa flood control projects. Pati ang anak niyang si Ellis Ko, pinapauwi na ang kanyang ama. Dapat daw harapin ng ama ang mga akusasyon. Nahihiya raw ang batang Ko at walang ibang gusto kundi malaman ng totoo. Sino mang mapatunayang guilty ay dapat daw managot kahit pa ang sariling ama. Ayon kay Ellis, tatanggapin niya kung itatakwil siya ng kanyang ama kaysa makitang naghihirap ang milyong-milyong tao dahil sa ginawa nito. Sa ngayon, tinatrack na ng DOJ kung nasan si Congressman Ko na unang sinabing nagpapagamot sa Amerika. Isa pang nasasangkot si dating House Speaker Martin Romualdez, tito ni House Majority Leader Sandro Marcos. Sa plenaryo kahapon, kinumpronta si Marcos ng kapwa mababatas niyang si Congressman Kiko Barzaga. Sandro Marcos. Sabi natin. Good afternoon. Good afternoon, Kiko. Kumusta na yung cash ni Tito Romualdez mo? Yung ano pala? Oh, ayaw sumagot. Ayaw sumagot, natatakot. Huwag ganyan, boss. Huwag ganyan. Nagalit na si Rep Garin. Oh, ayaw sumagot. Agad namang umawat si Congresswoman Janet Garin. Paliwanag ni Garin, bago pa mag-video si Barzaga, nag-iingay na ito at nagsasalita ng foul words sa mga kasama nila sa kamera pero hinahayaan lang nila. Git ni Garin, hindi dapat ginugulo ang mga kapwa mambabatas na nagtatrabaho sa Kongreso. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5. Napamura si DPWH Secretary Vince Dizon sa nabistong panibagong Ghost Flood Control Project sa Jose Abad Santos, Davao Occidental. Hindi ka na naawa dun sa mga estudyante dyan, saka yung mga tao dito. Hindi mo ba sila iniisip? Iniisip po. Kasi bakit ka nagbayad ng hindi complete? Sermon ang inabot ng District Engineer ng proyekto mula sa kalihim. Fully paid na ang higit 96 million pesos na budget para sa naturang proyekto. Iginawad ito sa St. Timothy Construction Incorporated na pagmamayari ng mga diskaya. 2022 pa dapat natapos ang project pero ayon sa ilang residente, nitong nakarang 3 linggo lang ito sinimulan. Galit na galit ako kanina eh. Pasensya na sa inyo kung narinig nyo siguro ako nagmurandong kanina kasi sino ba naman ang hindi magagalit? 100 million pesos tapos wala, nothing. So hindi pa pwede ito. Kung sino man ang pumirma dun sa mga papeles na yon,
na nag-authorize ng payment. Kulong lahat yun. Susunod, vault ng isang restaurant tinangay ng mga kawatan sa Bulacan. At mga residente sa Quezon at Bicol naghahanda na sa hagupit ng bagyong Opong. At star maker na si Mr. M, certified kapatid na. Abangan ng lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po, nasa Middle East o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Sa Pulsa Video, ang pagtangay ng grupo ng mga kawatan sa vault ng isang restaurant sa Giginto, Bulacan. Nagtulong-tulong ang mga magnanakaw na nakatakip ang mga mukha para itulak ang vault palabas ng restaurant. Paglabas, isinakay nila ito sa isang van bago sumibat. Natangay nila ang aabot sa 178,000 pesos na cash, 5,000 pesos na cheque at isang cellphone. Lumalabas na posibleng inside job ang krimen. Dalawa sa persons of interest ay mga dating empleyado ng kainan. Tinutugis na sila at tatlo pa nilang kasabwat. Maharap sila sa reklamong robbery. Tinatayang magla-landfall ang bagyong Opong sa Bicol Region. Ang latest na paghahanda ng mga Bicolano, live sa Frontline Report ni Ian Suyo. Ian, maulan na ba dyan? Cheryl, sa ngayon nga, nagsisimula ng lumakas yung pag-ulan dito mismo sa sentro ng Naga City. At bagamat nagbabadya na nga yung matinding pag-ulan na yan, ilan sa mga kapatid natin ang naabutan namin kaninang naghahanda na in anticipation para sa paparating na bagyong Opong. Sa pag-iikot nga ng News 5 kanina, naabutan namin ang mga residente sa Quezon Province na nag-aayos at nagpapatuyo ng kanilang mga palay. Ang ilan sa kanila, maaga pa lang nagbilad na raw ng palay habang hindi pa bumubuhos ang ulan. Pagdating naman sa Camarines Sur, may mga residenteng gumamit ng payloader at bareta para putulin ang mga sanga at matataas na puno sa tabi ng kanilang bahay. Delikado raw kasi yan, lalo na kung babayo ang malakas na hangin. Inabutan naman naming tinatarakan at inaangklahan ni Mang Eddie at ng kanyang mga kasama ang kanilang bubong ng bahay. Taon-taon na raw nila itong ginagawa tuwing may malakas na bagyong paparating. Maging ang Coast Guard sa Camarines Sur ay naghahanda na rin ng mga rubber boat na posibleng kailanganin para sa rescue and evacuation operations sa oras nga na bumaha. Cheryl, kung mapapansin nga natin, patuloy pa rin naman yung pag-traffic dito, yung daloy ng mga sasakyan. Bagamat nangyayari pa rin yan, yung ilang mga residente nagsiset up na rin daw ng kanilang mga plano for evacuation kung sakali man na tumaas na nga ang tubig. Ina-anticipate kasi nila na bukas daw ng umaga, posibleng mag-landfall sa Kabikulan, pati na rin sa parte ng Samar ang bagyong Opong. Yan muna ang latest mula dito sa Naga City. Cheryl? Maraming salamat at mag-iingat kayo dyan, Ian Suyo. Weather update tayo mga kapatid, unti-unti nang lumalapit pa sa ating landmass o kalupaan. Ito pong bagyong Opong at yan po ay napanatili ang kanyang lakas as a severe tropical storm. Ito pong bagyong Opong ay huling namataan ng Pag-asa sa lying around 195 kilometers na lamang east o silangang bahagi ng Giwan Eastern Samar. Ito nga ay nasa severe tropical storm category. Nahihinder po o napipigilan ng vertical wind shear o yung hangin sa itaas na bahagi ng ating atmosphere na tumatama sa bagyo yung kanyang paglakas. Pero inaasahan pa rin natin yung umabot sa hanggang typhoon category bago mag-landfall o tumama sa lupa. Sa ngayon nga, yan po ay may taglay na lakas na hangin na umabot sa 110 kilometers per hour malapit sa kanyang gitna. At kung minsan may mga pagbugsong umabot sa 135 kilometers per hour, yun naman po yung kanyang mga gustiness. Samantalang ito po ay kumikilos pakanluran sa bilis na 15 kilometers per hour. Medyo bumaba nga po yung ating track para sa bagyong Opong. Kaya dahil dyan, mas maaga po yung sasabit sa ating kalupaan. So posibleng mamayang madaling araw, ayon sa Pag-asa, yan po ay mag-landfall dito sa hilagang bahagi ng Samar bago po mag-landfall muli sa Bicol Region mamayang umaga.
Dahil po dyan na mas malapit na po ito, ngayong araw na ito, ngayong gabi, ramdam na po yung ating malalakas na pagulan, particularly dito sa Eastern Visayas. Kasama na rin po dyan ang Central Visayas, maging dito sa areas ng Western Visayas. Dahil nga sa shield, yung ating bagyo, yung ating bulto ng kaulapan niya, malalakas na pagulan ay nasa ibabang bahagi nito. Pero again, yung mga dadaanan din po ng gitna at center niya na makakaranas din po tayo ng malalakas na pagulan na may kasamang malalakas na bugso ng hangin. Kaya maganda rin po tayo dyan. So, mamayang madaling araw hanggang bukas ng umaga, babaybay naman po yan sa Bicol Region. Malilipat naman yung ating concentration ng malalakas na pagulan dito sa Bicol Region. Kasama na po dyan ang ibabang bahagi nito, ang areas ng Marinduque, Romblon at Mindoro. Kasama po dyan ang Palawan. Maging dito po sa Western Visayas, meron pa rin tayo diyang habagat o southwest monsoon. Dito naman sa itaas na bahagi ng ating bansa, epekto po yan ng ating northeasterly na hangin na hinihila nito pong bagyong Opong. So possible din po yung ating mga pag-ulan sa areas ng Cagayan, Isabela, Aurora, kasama po dyan ang Nueva Ecija. Maging dito sa Quezon na kasama po doon sa panglabas or kasama po sa sirkulasyon mismo ng bagyong Opong. Samantalang, magpapatuloy po ang pagdaan yan sa maghapon dito po sa ating areas ng Calabarzon area, dito po sa ibaba nito. So mas mararamdaman pa po natin ang epekto ng bagyong Opong bukas habang tumatawid po yan dito sa ibabang bahagi ng Calabarzon. Kasama po dyan ang Metro Manila. Mas mararamdaman po natin ang epekto ng bagyong Opong sa darating na bukas ng hapon hanggang gabi. At maaring sa darating na Friday ng gabi hanggang madaling araw, yan po ay nandito na sa may West Philippine Sea. At sa Sabado nga po ng hapon, yan po ay makakalabas na ng ating Philippine Area of Responsibility. Ngayong araw na ito, ang nagpaulan po sa Metro Manila ay mga thunderstorms pa lamang. Hindi pa po yan ang epekto ng bagyong Opong. Yan po yung ating mga passing thunderstorms na nangyayari tuwing hapon at gabi. Bukas, mas magiging maulap na po yung panahon natin. Although yung mga pag-ulan natin, dahil sa bagyong Opong, mas mararamdaman pa natin bandang hapon hanggang gabi habang mas malapit na po dito sa ating Metro Manila ang bagyong Opong. Kaya mag-ready at maghanda po tayo dyan. At yung mga wala namang importanteng gagawin ay mag-stay na lamang po tayo sa bahay para makaiwas tayo sa disgrasya. At yan muna latest sa ating lagay ng panahon. Muli ako po ang inyong weather frontliner, Alvin Pura, na laging may panahon para sa iyo. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, ito na nga ang mga latest showbiz balita ngayong Huwebes. Certified kapatid na ang star maker na si Johnny Mr. M. Manahan. Katuwang po si Mr. M ng Media Quest Artist Agency sa paghubog ng mga bagong kapatid celebrities. Nasa frontline ng balitang yan, si MJ Marford. Smile! In just 1 year, may 11 bagong kapatid pa tayo. Yan ang ingrande at palaki ng Media Quest Artist Agency ng M-Quest Ventures. Pumirma na ang 5 batch ng mga celebrity. Kasama dyan ang talents from JPI Entertainment. Kasama rin syempre si Vibe Jock Anna Ramsey, Ryle Santiago, Quinay, si Yasmin Jill at ang Team Tyrone Escalante talents. Dumating din ako sa time na I didn't have anything and now I'm having everything that I wanted for... I waited for over a decade for this. Ako syempre nandun pa rin yung Batanggenya, hindi mawawala yun. Lahat! All of the above, kayang-kaya yan. Ilalaban ko na Miss MJ. Present sa signing sina MQAA Head Jeff Remigio, Media Quest Group CFO John Andal at President and CEO Jane Basas. I'm just really excited as we deliver the new pipeline of content that we have for TV, for pay, for OTT platforms, for digital platforms. That we now have these young talents that will fuel those dreams and those ambitions. Ang major announcement pa nila, kasama na sa MQAA si Mr. M. Mr. M and the team also helping us out already with the screening, scouting, recruitment, development, everything. Abangan ang mas lumalaki pang MQAA dito sa Kapatid Network. Nagbabalita mula sa Frontline. MJ Marfori, News 5. Susunod, mali-maletang pera. Dinideliver umano kay dating House Speaker Martin Romualdez ng dating tauhan ni Congressman Zaldico. Ang maletang ginamit, mamahalin pa raw. Yan at iba pa sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po.
nasa Middle East o sa amang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga may init na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Limpak-limpak na pera ang isinilid sa mga mamahaling maleta para i-deliver sa bahay ng mga politiko. Kabilang na sina Congressman Zaldico at Martin Romualdez. Yan ang mga ibinulgar sa Senado ng mismong naghahatid daw ng mga maleta. Nasa frontline ng balitang yan, si Mayan Los Baños. Basura ang tawag sa limpak-limpak na perang nasa mga maleta na dinideliver umano sa mga politikong nadadawit sa anomalya sa flood control projects. Ayon yan kay Orly Regala Guteza, dating security consultant ni Ako Bicol Party List Representative Zaldico. Sa pagharap niya sa Senate Blue Ribbon hearing, sinabi niyang hindi lang basta pagbabantay ang trabaho niya, kundi pati pagbubuhat ng maletang may limpak-limpak na pera. Bawat malita ay may lamang humigit kumulang 48 million pesos. Ang bawat malita ay may push-it na nakadikit na nakasaad kung magkano ang laman. Ang mga maleta dinadala raw sa bahay ni Ko sa Pasig at sa Taguig, pati sa mga bahay ni dating House Speaker Martin Romualdez. Kasama umano sa mga naaktuhan ni Guteza noong December 2024 na nag-deliver ng pera sa bahay ni Ko, si Eric Yap. 46 na maleta ang nakitang dala niya na sa tansya ni Guteza ay aabot ang kabuuang halaga ng higit 2.2 billion pesos na cash. Pero hindi raw lahat na pupunta kay Ko. Ayon kay Guteza, 35 maleta ang ibinabaraw sa bahay ni Romualdez sa McKinley Taguig. May iba pa raw siyang na-deliver sa Forbes Park, sa Aguado sa Malacanang at sa dating bahay daw ni Michael Yang. Sa kabuuan, 63 na maleta ang pera na na-deliver daw kay Romualdez mula December 2024. Kwento pa ni Guteza kahit daw sa mga araw na naka-day off siya, nalalaman niyang tuloy-tuloy ang pag-deliver ng kanyang mga kasamahan ng tinatawag na basura o mga maletang may lamang pera sa mga nasabing mambabatas. Sa tansyang araw niya, aabot ng 2 hanggang 3 beses ang delivery kada isang linggo mula noong December 2024 hanggang nitong Agosto bago siya nag-resign. Dagdag pa ni Guteza, hindi basta-basta ang maletang pinaglalagyan ng pera. Rimowa raw yan, isang mamahaling brand ng luggage. Pag tumayo po ako, yung isang malaking big na maleta is kasing ganito ang sukat. Yung pinakamalaki. Opo. Tapos pag binuhat ko po yan, ang bigat yan is almost parang isang sakong bigas sa 50 kilos. Kinumpirma rin ng mga driver ng DPWH Bulacan District Office na sila mismo ay nautusang magdala ng 6 hanggang 8 maleta ng pera. Ilang beses daw kay Ko at ilang ulit naman sa Quezon City. Sabi ng kanilang nooy boss sa Engineer Henry Alcantara, kada maleta karaniwang naglalaman ng 30 hanggang 40 million pesos. Ang sinasabing perang ito para umano kay dating DPWH Yusek Roberto Bernardo. Sa parehong pagdinig, inilaglag din ni Bernardo ang iba pang politikong kumikikbak umano sa mga flood control project. Kabilang sina Senator Chis Escudero, dating Senador Nancy Binay at Bong Revilla at iba pang opisyal ng gobyerno. Nagbabalita mula sa Frontline, Mayan Los Baños, News 5. Pilit na pilit. Yan naman ang giniit ni dating House Speaker Martin Romualdez sa muling pagkakabanggit sa kanya sa pagdinig ng Senado na kumikbak umano sa flood control projects. Pati ang iba pang nadawit, umalma. Nasa frontline na balitang yan, si Mon Valdez. Pinalagan ni House Speaker Martin Romualdez ang mga paratang sa kanya ng dating security detail ni Congressman Zaldico na si Orly Guteza na may idinedeliver sa kanyang maleta ng pera na kickback umano sa mga flood control project. Git ni Romualdez, ang testimonya ng testigo ni Senator Rodante Marcoleta ay isang katha lamang. Desperado na raw itong hakbang para iugnay siya sa kickback scheme na wala naman daw talaga. Pilit na pilit daw yan. Nanahimik nga raw siya bilang respeto sa proseso pero dahil daw nadawit na ang pangalan niya sa kontrobersya, lalaban daw siya. Pero may ebidensya. Git pa niya,
kahit kailan daw, hindi siya nagnakaw ng pondo ng bayan. Hindi niya raw kailangan ng perang galing sa masama. Pumalag din si Congressman Eric Yap na idinawit din ni Guteza na nag-deliver daw ng pera sa bahay ni Ko. Git niya, hindi siya tumanggap o nag-utos na maghatid ng pera kaugnay ng mga flood control project. Wala raw itong katotohanan. Kung magkakaroon ng pagkakataon, haharapin daw niya si Guteza pero sa tamang forum daw kung saan marerespeto ang kanyang mga karapatan. Si Senator Chis Escudero iginiit na mukhang may planong siraan ng Senado at mga senador para ilihis ang atensyon ng publiko mula sa mga tunay na sangkot sa katiwalian. Sabi ni Escudero, bakit puro senador ang itinuturo? Bakit daw hindi binanggit ni Bernardo sina Congressman Martin Romualdez at Zaldico? Magsasampa raw siya ng reklamo laban kay Bernardo dahil wala naman daw basehan ng mga paratang. Nagulat at ikinalungkot naman daw ni dating senador at ngayon Makati Mayor Nancy Binay ang pagdawit sa kanya sa anomalya. Wala raw itong katotohanan. Ginagamit lang daw ang pangalan niya para malihis ang atensyon sa mga totoong dapat panagutin sa issue. Si Executive Secretary Lucas Bersamin naman, mariinding pinabulaanan ng paratang na may naghatid sa kanya ng 15% na kickback para sa 2.85 billion pesos na proyekto. Git niya, walang kinalaman ang Office of the Executive Secretary sa paglalaan ng pondo para sa mga proyekto ng DPWH. Habang si DepEd Undersecretary Traijiv Olivar na pinangalanan din ni Bernardo, itinanggi ang paratang. Handa raw siyang humarap sa anumang investigasyon, pero mag-leave of absence daw muna siya. Sinusubukan pa namin kunin ang panig ng iba pa mga dinawit ni Bernardo. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5. Kaugnay pa rin yan, kinundina ni dating Senador Bong Revilla ang paratang ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo na humingi daw siya ng kickback. Git ni Revilla, walang katotohanan yan. Handa raw siyang makipagtulungan sa investigasyon para malaman ang totoo. Wala raw sa kanyang karakter ang pag-iwas sa mga ganitong hamon. Kasama raw siya ng publiko sa panawagan ng accountability. Luto raw ang halos lahat ng bidding para sa mga proyekto sa DPWH. Inamin yan ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. Napipilitan daw ang mga district engineer at regional director na dayain ang mga ito dahil ginigipit umano sila ng mga nagbababa ng pondo. Sang-ayon naman si Bernardo na alisin ang mga district engineering offices at gawing kada rehiyon ang bidding para hindi pakialamanan ng mga kongresista. Pagka po kasi may nagbaba ng pondo at hindi napunta sa kanila, kutakot-takot na pong panggigipit ang gagawin nito, kamukha po ng ating mga representative. Pag hindi po napunta sa kanila, talagang iipiting ka nun. Later on, ikaw pa po ang gagawa ng issues or kakasuhan ka pa. Samantala, magre-resign daw si Senator Bato de la Rosa kung mapatunayang sangkot si Senator Joel Villanueva sa maanumalyang flood control projects. Kwento kasi ni dating Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara, hindi alam ni Villanueva na galing sa mga proyektong ito ang binigay nilang pera sa senador. Git ni De La Rosa, tatanggihan ni Villanueva ang pera kung nalaman niya ito. Sabihin nyo involved si Senator Villanueva sa flood control. Right here, right now, mag-resign ako sa pagkasenador. Ilang taon ko nang naririnig yan na sinasabi niya na ayaw niya na flood control. Galit na galit siya dahil ang Bulacan nababahan ng flood control. Hindi tatanggapin yun, magwawala yun. Inamin din ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo na backer niya si dating DPWH Secretary at ngayon Senador Mark Villar. Kinwestiyon ni Senator Risa Ontiveros kung bakit mabilis ang pagkakapromote noon kay Bernardo. Ay sa dating DPWH official, 2016 daw nang maging Assistant Secretary siya hanggang sa ma-promote siya bilang USEC noong 2017. Sa parehong pagkakataon na yan, si Villar daw ang nagrekomenda sa kanya. Are you telling the committee si Sec Singson ang nag-recommend sa inyo noong 2016 at nag-back sa inyo noong 2018 to 2019? Sino po yung mga taong iyon? Si Secretary Mark Villar po. Itinanggi ng AFP na may planong kudeta laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Tinawag ng AFP na malisyoso ang mga kumakalat na balita. Malayo raw ito sa katotohanan. Wala raw politika o mga personalidad ang sandatahang lakas. Tapat daw sila sa konstitusyon, sa republika at sa sambayanang Pilipino.
nananatili rin daw silang profesional, disiplinado at may matibay na chain of command. Anumang pang-iintriga sa AFP ay panggulo lang umano sa laban ng Pangulo kontra katiwalian. Tutok lang mga kapatid, magbabalik pa ang Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, ito na nga, after 20 years, nasungkit din ng Filipino-American singer na si Jessica Sanchez ang kanyang America's Got Talent dream. Sa katatapos lang na season ng talent reality show, nakuha ni Jessica ang pinakamataas na boto at nagpataob sa kalaban niyang freestyle rapper na si Chris Turner. At ang kanyang napanalunan, $1 million o aabot ng 58 million pesos. Abot-abot naman ang pasasalamat ng very much preggy na si Jessica sa lahat ng mga bumoto at sumuporta sa kanyang AGT journey. Lalo na sa judge na si Sofia Vergara na nag-golden buzzer sa kanya. I feel like she really helped me get this far with the golden buzzer. I mean, she really made that moment for me, so I can't thank her enough. At yan nga po ang ating mga showbiz update ngayong Webes. See you tomorrow mga kapatid. Ako po, si Jervy Wrightson. Congrats! Pinoy na naman. No? Isa't kalahating bag yun. 58 million pesos. Oh, 58 eh. Kasi yung isang bag daw, mga 30 to 40 million. Pero ito, deserve niya to. Pinaghirapan ni Jessica. Ang tawag, basura daw. Tawag sa ganun. Basura. Congrats, Jessica Sanchez. At yan ang mga balita at impormasyong dapat nyo malaman sa araw nito. Mga balita para sa mga may alam at may pakialam. Abangan nyo ulit kami bukas dito sa TV5 sa 1PH, RPTV, True TV at 105.9 True FM. Kami ang inyong mga kasangga sa Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan man dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga maiinit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.